Hello, brothers and sisters. Magandang gabi sa inyo. Hello. Good evening. Magandang gabi. May gabi, Dok. May gabi. Magandang gabi sa lahat. May gabi. May gabi, Okay. Dok. Gabi po. May gabi. Sis Cheryl, Sis Dalia, Brother Ramel, Brother Navin, Gao Ibim, hello. Sis Neneng, Sis Sarah, hello. Magandang Hello po, gabi sa Dok. inyong lahat. Okay, sorry, late ako konti. Brother Sige, Ramel, Doc. opening prayer ta. Sige, Doc. Okay. Okay, mga kapatid, let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and it shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, over the light of the Holy Spirit, that instruct the hearts of the faithful, grant that the same Holy Spirit, when we be truly wise and ever enjoy its consolation, through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. Magandang gabi sa ating lahat. Kayo na andito ngayon sa Zoom at saka mga nanonood ngayon sa Facebook. So this evening, ang ating tatalakayin ay ang Crusades. So, ngayong gabi, hindi to more of catechism, no? Ang matatanggap nyo ngayon ay more of information. Okay? Pero importante pa rin kasi ito parati ang isa sa mga ginagamit ng ibang sekta na pag-aatake sa mga Katoliko. Na meron tayong crusades, ito ay instrumento ng Diablo. Okay? At saka ang crusades daw ay ginagamit para magpalawak ng Katolisismo. So, sasagutin natin, i-explain natin kung ano talaga ang totoong layunin ng crusades. Okay? Paano siya nagsimula? So, ang parating atake ng mga protestante, crusades, no? Wars of expansion, no? Tapos, inaatake daw natin ang mga Muslim na mga lands, peaceful Muslim lands. Another attack nila ay violent ang mga crusades, no? Gusto lang magpalawak ng mga mukam at mga angkin ng mga pera at ari-arian na hindi sa kanila. Okay? Tapos, ito ay kasangkapan ng Santo Papa para mapayaman ang Roma. Okay? Para maging mas makapangyarihan. So, ito ay puro hindi makatotohanan. Crusades. Actually, sa isang salita, ito ang pinakalayunin ng crusades. Christendom, no? The Christian world, ito ang depensa against Muslim conquest. No? To fight, to protect the faith and the Holy Land. Ano yung Holy Land? Jerusalem. No? Kasi dumadami ang invasion ng Islam. Okay? Kung sa madaling salita, mga kapatid, kung wala ang crusades, hindi tumugon ang simbahan sa pagtatag ng crusades, lahat tayo ngayon puro Muslim. Okay? Yan ang madaling salita. Kahit yung mga protestante, no? Walang protestante ngayon, walang mga ibang sekta ngayon nagbabasa ng Biblia kung hindi tayo lumaban. Okay? Kung hindi pa sa mga crusades, much of Europe, perhaps the Christian world, no, will fall under the Islamic rule. Yan ang katotohanan. Kung wala ang crusades, ang cross, siguro ngayon napalitan na ng crescent all over Europe.
wala ng cross makikita. So sabihin mo, ay hindi naman madadaig ng ah, ang cross, no? Hindi madadaig ng kasamaan ang kabutihan kasi hindi papayagan ng Diyos na mananaig ang kasamaan sa kabutihan. No? Oo nga, hindi talaga papayag kaya ang crusades ay ang kasangkapan na ginamit ng Diyos para maprotektahan ang pananampalatayang Kristyanismo. Okay? So, kung napansin nyo, mula sa mga apostoles, ang last time natin na topic is about Christian history. Okay? Catholic history. Paano na mayagpag? Through preaching. No? Walang pilitan through by the gospel. No? Nagpatulo ng dugo ang mga martyrs. So, ano ang ating ginamit pampadami? The blood of martyrs is the seed of Christianity. No? Ang dugo natin na inaalay, pinapatay, no? Malalaman ka na ikaw ay Kristiyano. So dito na mangha ang mga naka-witness sa heroic act ng mga Christians because of their lives, no? Because of the way they love one another. Yan ang nakapagpadami, dahan-dahan. Hindi sa pamagitan ng dahas, sandata, at pilitan, at harsh words. Yan ang katotohanan. Okay? Binabaligtad nila na dumami lang ang Kristyanismo dahil sa pilitan. At kung ano tayo, may time, next week baka Inquisition na naman ang itatopic natin. Okay? So, a new religion came to power, no, which is Islam. 600 years after Christ nagsimula, no? Ang nagsimula ng Islam ay si Muhammad, propeta Muhammad. So, meron silang common denominator. Nagsimula sila, they were persecuted. Pero ang kanilang response ay magkaiba. Si Jesus was persecuted, but he turned his other cheek. No? Hindi siya sumagot, hindi siya gumante. No? Kaibahan dito sa propeta ng Islam. Bakit siya pinersecute si Jesus? Because he preached that he was the Son of God. No? The Son of the living God. So, Muhammad, pinanganak sa Mecca. Ang Mecca, yun ngayon ang modern day Saudi Arabia. Arabian Peninsula at 570 AD. Okay? So, ang Mecca, during that time, ay pagan. No? Ito ang lugar ng religion na Kaaba. No? So, it is a pagan religion. Sentro ito ng religious and trade center. 610 AD, nagsimulang nagkaroon ng vision si Muhammad galing daw kay Gabriel Angel Gabriel. No? So, doon niya ginawa ang kanyang Quran. No? And then, nagsimula siyang mag-preach, nagturo. No? So, try niyang i-convert ang mga pagan sa Mecca. Kasi polytheistic, no? So, ang kanyang message ay monotheism, no? At minumungkahin niyang sirain ang mga idols. Okay? So, because of that, he was persecuted. So, public preaching began. Muhammad calls the Quraysh tribe and the people to Mecca to worship one God. So, nagkaroon siya ng maraming followers, no? Lalo na yung sa Quraysh tribe. 615 AD, no? Simulang pinersecute sila
kasi konti pa lang sila ng mga pagan doon sa Mecca. At may time pa nga na pumunta siya nag-sacrifice siya sa isang Christian na lugar sa Abyssinia, no? Now, in 622, dahil sa kanyang threat sa kanyang buhay, no? Siya at sa kanyang mga followers lumayas patungong Medina. Medina is 250 miles away. No? Tumakas sila doon. At doon, no? Nagtigom siya ng maraming followers at nakalikom siya ng army. Tapos, nagsimula silang mang-raid ng mga karavan. Okay? At saka mga magkalapit na mga tribo-tribo, sinimulan nilang i-convert, pinilit na mag-convert. So, sa pamamagitan sa talas ng kanilang mga espada. Okay? So, doon sila, kasi maraming mga tribes sa panahon. Wala pang internet, wala pang mga army, wala pang gobyerno na puro tribe lang. So, kada tribo o kung sa tribo or purok or mga barangay, yan, masasakop mo, pipilitin mo na ganito. So understandably, dumadami kayo, no? So, may mga caravans, may mga dalang mga produkto, may mga pera, nire-raid nila, hanggang dumami ang kanilang pera. No? Tapos, nung napansin ito ng mga Meccans sa Mecca, gusto nilang lipulin ang grupo ni Muhammad. Nagdala sila ng 100,000 na mga sundalo. Ngunit, natalo sila ni Muhammad. So, dahil doon sa pagkatalo doon sa Mecca, doon na namayagpag si Muhammad. No? Lumaki ang Islam. At additional pa dito, si Muhammad ay may personality na very charismatic, no? Nagawa niya ang hindi pa nagawa ng ibang leader noong unang panahon. Na-unite niya ang mga nag-aalitan na mga grupo, ng mga faction sa Arabia, no? So, sa madaling salita, no? He put together an army and sent out letters. Papadala siya ng mga letters. Sumurrender na kayo. Huwag na kayong lumaban. No? Sumali kayo sa amin or para hindi kayo mamatay or malipol. So, ganun lang kasimple ang formula. No? Convert or die. Join us or die. So, dahil nakaboil na sila, hundreds of thousands na sila, madali lang silang lipat sa kada lugar, sasakupin at mag-establish ng kanilang system ng panggobyerno at saka kanilang pananampalataya. Mabilis talaga, no? For 600 years nagsimula, 680. So, kilala si Muhammad na siya ang naglilid ng mga army sa digmaan at kilala din siya sa pagpatay ng mga tao sa labas o sa loob ng digmaan. Okay? May isa pang babaeng poet, kapag may sumasalungat sa kanya, no? He issues, it is recorded in history, issues assassination, no? Sa mga taong mga sumasalungat sa kanyang kagustuhan. Like example, isang babaeng poet assassinated during sleep, no? Habang natutulog kasama ang kanyang mga anak. He was married to 15 wives and he was married to 11 wives at one time. No? Now, 632 AD, namatay si Muhammad sa Medina. Okay? Ang pumalit sa kanya ay si Abu Bakar. No? So, after nun, marami ng succession. To make the long story short, dumami. Ang pinakaunang nakasagupa nila na
emperor ay si Heraclius sa 610 sa 630 plus, no? Natalo nila si Heraclius, no? Kaya dito nagsimulang nayanig ang mundo ng Byzantine. Si Heraclius ay isang Byzantine emperor. So kung maalala nyo sa history, si Constantine lumipat sa Byzantine. So meron ng dalawang emperor. May emperor doon sa Rome, Roman Empire sa Latin, Roman Empire sa Greek. So itong Byzantine, mga Greek ito. No? Ito yung East. No? So dalawa ang Roman Empire. So at meron ng hidwaan din ang patriarch sa simbahan sa Rome at saka sa East. No? So nagresulta ng schism, no? Nagkaroon ng Orthodox. Okay? Now, pagkatapos matalo si Heraclius sa 636, no? Lumusob naman ang mga Islam from Medina, no, to Persia. So it means ang Persia dati, yun yung Iran ngayon, hindi yan Islam dati, no? Nilusob niya hanggang dumami. Napakaliit lang dati ng Medina, pero lumaki hanggang sa Middle East. Nagkakadikit-dikitan lang hanggang sila ay naging Islam. Okay? It all started 600 years. Okay? So Islam conquered everything from Afghanistan. So lumawak na Afghanistan patungo sa Middle East, North Africa. Okay? So at sa mga malapit sa Europe, no? Destroyed country after country. So kung ano yung kung ano ba, parang pandemic ba, kung ano yung mahahawakan nila, sisira. Even all the Christian countries na it take hundreds of years to establish, nasira in just overnight in the sword of Islam. Okay? Were wiped out. They were wiped out. So 651, more Muslim forces conquered and erased Persian Empire. So wala ng Persian Empire. Tapos maraming mga territory sa Eastern Byzantine Empire, including Syria, Palestine, Egypt, North America. So ang Byzantine Empire, two-thirds nun nasa kanila. No? Dahil dyan, naghingi na ng tulong ang Byzantine. So tingnan mo yung tingnan niyo yung pula sa baba, yan ang Mecca, yan ang Medina, malapit. So yung pula, yun ang mga nasasakupan ng Islam. Tingnan mo yung Byzantine. Yan, malapit lang. So, ang Antioch, nakuha na nila. Ang Jerusalem, nakuha na. Mosul, nakuha na. So, patungo na sila doon hanggang sa, kung hindi sila napigilan, diyan sa malamang makukuha na rin nila lahat, pati Rome. No? So, ganun kabilis. No? Nagsimula lang yun diyan sa Medina, no? Yan, sa Medina. Tapos, nakuha na lahat, magkadikit na mga lugar. Okay. Now, in the morning of 1095, no? 1095, November 27, ang Santo Papa noon ay si Pope Urban II, no? In the French town of Clermont, no? Council of Clermont, nanawagan siya. Pinatawag niya mga bishops, nobles, mga knights, mga churchmen, no? Mga kings, mga dukes, tinawag niya. Pero ang tawag niya ay to call for a holy war. No? First time nangyari na the Pope would call for holy war. No? Sabi niya,
Christianity is under attack. Ito yung mga words niya. Christianity is under attack. The Holy Land, Jerusalem, ang lugar kung saan ang ating Panginoong Hesus ay pinanganak, nakuha na ng mga Muslim. No? The Holy Land seized by the people alien to God. Desecrated sacred sites, oppressed Christian pilgrims, and shed blood of the faithful. At saka sabi niya, ang devotion natin is no longer safe. No? Ang mga pilgrims hindi na safe para pumunta sa Holy Land. Kasi mula pag kamatay ni Kristo hanggang in the years go by, walang tigil ang mga pilgrim mapupunta ng Holy Land. Pilgrim. Hindi yan modern na gawain ang pilgrimage. Mula pa nung early Christianity, may mga pilgrim na naglalakad ng ilang libong milyahe papunta sa Holy Land. Ngayon, hindi na safe. Hindi na makakapaglakad doon papunta na safe kasi nakuha na. So, dalawang choice nyo, sabi ni Pope Urban II. Remain idle, uupo lang kayo, or to rise up as soldiers of Christ to reclaim para mabawi natin ang anong nawala sa atin. Okay? At ito ang promise ni Pope Urban. Kung sino man ang mamatay sa daan, whether by land or sea, no? Or in battle against pagans, makakatanggap ng kapatawaran ng lahat ng kanyang kasalanan. Remission of all sins. This I grant to those who go by the power of God vested in me. So, grabe, no? Nung narinig ito ng mga tao, no? The crowd's response was electric. The cry of Deus Vult, meaning God wills it, erupted. No? Naghiyawan ng mga tao dahil, imagine, kapatawaran ng lahat ng kasilang kasalanan. Straight to heaven pag sila ay namatay. No? Parang dying a martyr's death. Kahit sa daan pa lang papunta, no? Papunta ka pa lang, manamatay ka, kung ikaw ay sasama sa crusade, no? By sea, by land, or by the hands of the pagans, shall have immediate remission of sin. So, ito ay kapangyarihan na binigay ng Diyos sa Santo Papa. Pwede niyang gawin yan. No? So, pinunit nila kanilang mga damit at gumawa ng cross na parang uniform sa kanilang mga damit. No? Driven by piety, guilt, sa kanilang kasalanan, glory, death, utang, or opportunity, no? Pero lahat sila united by the belief that they will be awarded by a divine call. No? They answered a divine call. Lahat sila. So, ang lesson na makuha natin dito, believe ka sa mga tao noong unang panahon. No? Siguro ngayon, pag nagpatawag ng crusade, ewan ko lang kung may sasama. Pakialam ko sa inyo. Pero sila, imagine una, walang kotse, walang aircon, walang cellphone, wala lahat. Halos wala pa siguro mga proper na mga sapatos dyan. No? Hirap-hirap. Pero dahil nanawagan ng Santo Papa, they answered a divine call. No? Para sa kanila depensahan ang pananampalataya. So, ang mensahe ito ay lumaganap mabilis, parang wildfire. Ito ay inulit-ulit ng mga sermon ng mga pare, ng mga monks sa mga villages across the Europe. No? So, wala silang pera, wala silang standing army. Wala lahat. Okay? So, napaka-hirap na kanilang tatahakin. Walang army, standing army, walang pera, walang funds. Okay? Pero, libo-libo ng mga tao ang rumisponde. Women, children, nobles, mga mayayaman, mga may-ari ng lupa, peasants, mga manggagawa, no? They took up the cross and began the long, brutal journey east. Alam nyo ba mga kapatid, akala nyo lang
ang dali-dali ng crusades, parang pag nakita natin sa movies ng may mga kabayo, nakasakay sa kabayo, maganda yung mga uniform. Hindi ganon. Konti lang nakasakay sa kabayo, konti lang maka-afford ng kabayo. Halos lahat sila kanila naglalakad. Libo-libo naglalakad sa daan, across deserts, forests, swamps. Ang layo-layo kaya ng from from France, Europe to the Holy Land, no? I-ano ko sandali. I-search ko how many kilometers from, lagay natin, Rome to Jerusalem. (2,300 kilometers). Imagine, no? So, yan ang dinanas ng mga crusades. Akala natin crusades, sundalo. No, pati mga ordinaryong tao. Babae, bata, lalaki, peasants, ordinary. Okay? So, ano nangyari sa mga ilang dekada na nangyayari ito na pinapatay ang mga Kristiyano, sinasakop ng mga Muslim ang mga lugar? Anong ginawa ng Santo Papa ng mga Kristiyano bago nangyari ang crusade? We prayed. We prayed for the Muslims. Never nag-respond into violence. Pero nung humingi na ng tulong ang Byzantine dahil sila ay mauubos na, doon na nag-responde. Si Emperor Alexius, no, ang emperor sa Byzantine, no, siya ang humingi ng tulong. Huwag natin kalimutan na naghiwalay na ang Byzantine sa Roman Empire. Pero kahit naghiwalay na sila, no, tinulungan pa rin ng Santo Papa ang Byzantine. Okay? 50 years ago, naghiwalay na sila. Hindi na sila magkabati, no? So, after the call for help by Emperor Alexius, for 1 year, the Pope prayed, no, for decision kung tama ba ang gagawin, no? And the Pope came to the conclusion that we need to help our brothers in the East, no? Kasi maraming inosente ang namamatay, maraming Christian land sold to slavery, no? Pag hindi ka na-convert, either papatayin ka or sold to slavery o magbabayad ka ng buhis forever, no? Kukunin ng, depende ka na lang, under the mercy ka sa kanilang mga kamay. Okay? At 30 years before na-form ang Crusades, no? At 1065, may 12,000 ka mga pilgrims na pumunta ng Holy Land na minasaker. No? 2/3 sa kanila naubos. Ang iba nakaiskapo. So doon nakasabi si Pope Urban na hindi na ito maganda. No? 12,000 unarmed pilgrims minasaker ng mga Muslim. So ang purpose ng crusade, ng First Crusade, is defense of Eastern Christendom, liberation of the Holy Land, para kunin ang Holy Land sa kamay ng mga Muslim, at religious and spiritual motivation. Okay? So, in total, merong 9 crusades. Pero ang pinaka-successful lamang ay ang First Crusade. Yun ang pinaka-successful. So, ang crusade nag-last for almost 200 years. Okay? Ang First Crusade, it lasted for 3 years. Okay? Kasi 3 years ang lalakarin galing Europe papuntang Jerusalem. Okay. So, estimated about 100,000 ka mga tao ang sumali. No? Imagine, walang internet, walang telepono, walang computer, walang organization. Imagine niyo lang kung ano kagulo, kung ano ka disorganized.
klase-klaseng tao. May iba, mga pulubi, mga walang trabaho, may mga hari, may mga queen, may mga pare. Halo-halo ang mga tao. Walang internet. Paano mo yan i-organize? Paano mo yan i-read? Tapos magkaiba-iba pang mga lugar sa part ng Europe. Dumating dyan, sumagot sa panawagan. Sa iba yung leader nila, ito yung iba yung leader nila. So, ganun kagulo. Pero lahat sila may isang adhikain pupunta sa Holy Land para kunin ang Holy Land sa kamay ng Muslim. Yun. So, at marami din ang sumali sa crusade na walang sandata. Sumasama lang sila para makapunta sa Holy Land. To pray, para maging prayer warrior lang, no? Who just wanted to go along and pray. Maraming ganon. Hindi lahat sundalo, hindi lahat may pera, may mga sandata. At alam nyo kung ano, ito ang nakakamangha. Karamihan sa kanila, para matustusan nila ang kanilang travel for 3 years, na hindi mo alam kung makakabalik ka pa ang buhay, they sold everything they have. So, ganun lang makapagsabi ang mga protestante na ang crusades, para lang makakamkam ng pera, gawain ng diablo. So, alam nyo, most of the people na sumali sa crusade, they sold everything they own. Kahit na yung mga kings, mga dukes, mga noble, ang land nila, para matustusan kung ang kanilang mga pagkain along the way. Wala pang mga daan dati, wala pang mga sophisticated na mga barko. Espada at saka mga palakol, yung kanilang armas, no? Pana, ganun lang, no? So for 3 years, tapos wala ka nang masyadong makain. Imagine, ang nilakaran mo, disyerto, walang SM, walang 7-Eleven na pabili kami ng pera, wala. Maghahanap ka pa kung saan ka makakahanap ng pagkain. Wala kang mabibilhan. No? So, survival kada isa. Nagtutulong-tulong. Many Christians had to rely on other Christians for charity. No? So, it's not about gaining money. Spiritual talaga. Most of them, spiritual ang layunin. Na sila ay mapunta sa langit. Mamatay man sila, no? They sold everything they have. Pero may mga iba talaga na may mga masamang hangarin. Siyempre, kahit sa apostoles, may isa, si Judas, masama ang hangarin. May iba din na ang hangarin nila, na lalo na yung mga ibang mga kings na sumama, siguro makakuha ng mga treasurers along the way, makakamkam ng lupain. May mga ganun talaga. May mga abuse. So, kasi mix, no? Maraming pare rin sumasama para to pray for them. No? So, alam niyo ba mga kapatid, the first crusades lang ang ating i-mention. Kasi wala tayong oras. From 1096 to 1099, 3 years. Sa 60,000 to 100,000 na sumama, alam niyo ba ang nanatili? 15,000 na lang ang natirang buhay. Most of them died. 80 to 90% died. Alam niyo bang ganun grabe ang hirap? They survived massacres, ambushes, yung mga ilog nilalason pa hindi sila makainom. Kasi ang dinadaanan nila, occupied by Muslim territories. No? Mga raiders, namatay sa gutom, namatay sa sakit, kung ano mga sakit dyan, na mga makukuha mo sa daan. Dahil sa gutom, alam nyo ba, kumakain nila minsan ng mga siwelas na kanilang sapatos, balat ng sapatos, ng mga damit, niluluto nila para lang may makain, maibsan ang gutom. No? Kung mabasa niyo yung buong hindi natin ma-detalye, pero grabe ang gutom. Thousands died of thirst, walang tubig.
namamatay sila, nakanganga, para lang makuha yung fog or mist sa hangin dahil walang tubig. Ganun kahirap ang dinanas ng mga crusaders. Okay? Of course, may abuso. May abuso nang nangyari, pero pag tao talaga, hindi mo talaga mawawala ang abuso. Di ba? So, many kings and nobles had to sell everything they owned to subsidize themselves. No? So, napaka-disorganized. Imagine ilang libo magmamarcha sa daan, karaban, dala ka nilang mga baka, kabayo, o ano, lalagyan ka nilang mga gamit, buong pamilya sumasama, dahil sa panawagan ng Santo Papa. No? Leaders in different groups refused. May iba, hindi na nakikinig sa Santo Papa. No? Mga iba, hindi nakikinig sa mga military commanders. No? So, confusion. Tutulog ka kung saan-saan, sa gilid ng daan. At minsan, hindi ka pa makatulog kasi bigla na lang may darating na mga Muslim bandits na magre-raid, no? To wipe them out. So, at saka hindi pa sanay ang iba makipag-away. No? So, to make the long story short, no? Dumating sila sa Jerusalem. So, hindi lang Jerusalem ang pinag-awayan nila, ha? Along the way, maraming giyerang nangyayari. Maraming digmaan nangyayari. So, pagdating sa Jerusalem, konti na lang sila, gutom pa, tapos, ang Jerusalem ay may makapal na pader at hindi nila mapasok kasi sa loob nun, mga Muslim, kasi sakop ng mga Muslim. At ang inasahan pa nilang reinforcement sa Byzantine, hindi pa dumating. Tinraidor pa sila ng Byzantine kasi akala ni Alexius nalipol na ang First Crusade. Dahil may isang nagtaksil sa kanila, binalita kay Alexius na siya dapat ang mag-reinforce sa Crusades, hindi siya pumunta tumuloy kasi sinabihan siya na nalipol na ang buong Crusade. So, wala na silang pag-asa, wala silang pera, wala silang siege engine. Yung siege engine, yung mga catapult, yung mga battering ram, wala silang ganon. Tao lang sila, kapal-kapal ng mga pader, paano nila lusubin, paano nila babawiin yung Jerusalem. So, they lost all hope, no? And then, nilason pa ang mga river, hindi sila makainom, wala silang maiinom. So, they thought ito ay walang patutunguhan ng kanilang sakripisyo. And then, one day, a bishop, no, nagsabi na, let us fast. Walk around the city of Jerusalem, nakapaa, for 9 days. No? Let us fasting, praying, singing the hymns, bringing up the cross, the relics, and we will have victory in 9 days. True enough, no? After praying, may dumating na mga barko na Greeks and English ships. Nagdala ng mga ekwipo, no? Mga equipments sa kanilang pangailangan, mga pagkain, may dumating na barko nakatulong sa kanila. To make the long story short, no? Na nabawi nila, nanalo sila sa digmaan doon sa Jerusalem. Napasok nila, tulong-tulong, no? Nakuha nila ang Jerusalem. So, yun. Pero grabe ang pinagdaanan nila, hindi hamak. No? So, nakuha nila ang Jerusalem. From 1096, no? So, to 1099, 1099 nakuha nila ang Jerusalem. For almost 100 years, nasakop ng crusade, nasakop natin ng Kristyanismo ang Jerusalem. So, punta tayo sa Second Crusade. So, isa-isahin lang natin, isang page lang ang kada crusade. So, yun ang First Crusade. Sa 100,000, ang natira 15,000. May pinadala na naman na Second Crusade, 1147 hanggang 1149, 2 years lang. So, ang purpose ng Second Crusade, pinadala para makuha ang Edessa.
Yung Edessa, nakuha ng mga Muslim, kaya gusto nilang kunin ulit. At maprotektahan ang mga Crusader states, yung mga lugar kung saan na-control ng mga Crusades. No? Pero failure ang Second Crusade. Hindi nila nakuha at nag-surrender sila, nag-retreat sila. Third Crusade, 1189 to 1192 para i-recover ang Jerusalem. So, ibig sabihin, nakuha ulit sa kanila for almost 100 years ang Jerusalem galing sa mga Mamluk, no? Nakuha ni Saladin sa 1187. Nakuha. Kaya nagpadala ulit ng Third Crusade para bawiin ulit. Nakuha kasi ni Saladin ang Jerusalem. No? So, hindi totally hindi totally successful ang Third Crusade, pero nakakuha sila ng mga coastal cities. Fourth Crusade, 1202 to 1204. Ang purpose nito, para ma-reclaim ang Jerusalem sa pamagitan ng pagsakop sa Egypt. No? Pero, ito sa lahat ng crusade, ito yung pinakapangit sa lahat. Ito yung pinaka-disaster sa lahat ng crusade. Bakit? Dito nangyari ang sobrang pang-aabuso ng mga crusade. So, niransak nila ang Constantinople. No? Hindi sila umabot sa Holy Land. So, ito yung pinakamaraming abuso kung saan dito kinukuha ng mga Protestante ang kanilang example ng mga pang-aabuso. No? Fourth Crusade. Unsuccessful. Fifth Crusade, 1217 to 1221, to capture Egypt as the key to Jerusalem. No? So, nanalo sila sandali, pero natalo na naman. Panandalian lang ang kanilang pagkapanalo. Ika-6 na Crusade, 1228 to 1229. Gusto na ulit bawiin ang Jerusalem. Nagkaroon sila ng diplomasya. Hindi sila nanalo sa digmaan, pero diplomasya lang, treaty, na pwedeng tumira ang mga Kristiyano doon, papayagan, at may mga terms sila na ginawa. Pero hindi talaga na nila nakuha na nasakop ang Jerusalem. Pang-pitong crusade to conquer Egypt and trade for Jerusalem, no? Failed pa rin nung namatay si King Louis IX, no? Eighth Crusade, 1270, para i-attack ang Tunis as a base of future Holy Land campaign. Ito, natapos big kaagad nung si King Louis IX died of disease. Ninth Crusade, ito yung pinakahuling crusade sa lahat, 1271 to 1272, to support the remnants of the Crusade states. So, galing sa Rome, daanan pa, Byzantine, papunta doon, may mga na-establish na ng mga estate ng mga crusades, no? So, gusto nilang i-reinforce para hindi makuha ulit ng mga Muslim militants, no? Yan ang purpose ng Ninth Crusade. Pero hindi pa rin successful. No lasting gains, marking the end of the major crusades. Ito na yung pinakatapos ng pinakahuling crusades. So, from first to the ninth crusade, it lasted almost 200 years. Okay? Pero ang pinaka-successful ang first crusade. No? Nakuha natin ang Holy Land for almost 100 years. Tapos nakuha na naman ng mga Muslim. Bawi, kuha, bawi. No? So, bakit natigil ang crusade? Dahil naubos lahat ang crusader bases. Kung saan may mga base ng mga crusades along the way, naubos na, nabawi, nakuha na naman ulit ng mga Muslim. And then, the rise of stronger Muslim powers. Lalo na yung mga Mamluks. No? Tapos, nagkaroon na rin ng mga hidwaan sa loob mismo ng European disunity, hindi na nagkakaisa-isa. Nag-shift na naman ang priority ng simbahan. No?
So para sa kanila, ang to retake Jerusalem is already not practical kasi mag-i-start sila sa scratch kasi nawala ang lahat ng bases. So magsisimula na naman sila from zero, no? So lalo na ang England at saka France naggera for 100 years. So nagkahirap-hirap na. Kaya natigil na ang Crusades. So Crusader rule 1099 to 1187. So almost 200 years, no? Ang Jerusalem, yan, almost 100 years. So from 1187, no, nakuha ni Saladin hanggang sa 1917, no? 1917 nakuha ng mga British ang Jerusalem. Pagkatapos yung British, tapos after ng 1947, 47 ba yun? Nag-declare ng State of Israel. Okay? So British ang nakakuha from the Ottoman Empire. So nagsimula sila ni Saladin, mga Ayyubid Muslim, pareho sa ito sila mga Sunni Muslim. Tapos kinuha ng Mamluk Muslim, Sunni pa rin. Kinuha ng Ottoman, Sunni pa rin, no? So ganun. So yun ang flow ng pagsakop sa Jerusalem. 100 years lang na natin nakuha ang Jerusalem. After that, nakuha na naman ulit ng mga Muslim. Only in 1917, nakuha mula sa kamay ng mga Ottoman by the British forces sa First World War. First World War. So yun lang, mga kapatid. I hope meron kayong bird's eye view kung tungkol sa Crusades. So ang lesson makuha natin dito as catechism is that we are all soldiers of Christ. At yung Crusades, marami tayong ikapasalamat sa kanila dahil binuwis nila ang buhay, no? Para matigil ang advancement ng mga panganakop ng Islam. No? Okay. God bless us all. Okay. So, i-greet ko lang dito ngayon ng tiyaga hanggang matapos. So, pasensya na, medyo boring. Wala masyadong kasi puro mga petsa, puro Pero at least, may alam na kayong isagot sa mga protestanteng mag-atake sa, sa Crusades. Sis Dalia, Sis May, Sis Cheryl. Hello, Sis Brother Harry. Good evening. Gao Ibim. Sis Janet. Good evening. Hello, Sis Del. Hello, good Sis evening. Juby. Sis Laila. Brother Navin. Sis Nening. Brother Ramel. Sis Sarah. Sis Cheryl. Hello, Doc. Hello, good evening. Okay. Gao Ibim. Gao Ibim. Salamat, Doc. Hello, bro. Wala man. Brother Harry, ikaw naman mag-closing prayer, Brother Harry, be? Sige. Let us pray. In the name of the Father, of the Son, of the Holy The Spirit. Son of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Be our protections against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, to him, friend Judah, O prince of the heavenly host. By the divine power of God, cast into hell Satan and all the evil spirit of prowl throughout the world, seeking the ruined souls. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Thank you, brothers and sisters. Thank you sa pagtiyaga. God bless you. Thank you, Doc. Bless you. Thank you sa another lecture. Thank you, Doc. Thank you. Maraming salamat.